Ito ang Infinix Zero 30 5G, ang tinaguraan nating best valued phone ngayon ng Infinix. Ang tinest ko to dito sa 11 na most playable and high graphical demanding games na usually suggestion ng mga kaparikoy natin. Sinet up ko rin itong mga games na to sa pinaka high graphical settings sa accessible dito sa device na to para makita natin yung totoong performance niya dito. At para malaman natin kung makunat yung battery ng Infinix Zero 30 5G, kung magki-thermal throttling ba yung device na to sa mga games na iti-testing natin, and also kung ano yung pinakasagad na temperature na mapuproduce ng phone na to. Kaya kung gusto nyo rin malaman kung ano yung kayang gawin ng Infinix Zero 30 5G, tara, tignan natin to. Ito yung Antutu benchmark score kaparikoy and thermal test na nakuha natin dito sa Infinix Zero 30 5G. Meron tayong 703,685 Antutu bench scores. So usually yung gantong Antutu bench score is pang mid-range level phone talaga. Pagdating naman sa kanyang thermal, medyo bagsak tayo sa thermal throttling neto dahil ito ay nag-throttle sa 68% ng peak of performance ng phone na to. But kagaya lagi na sinasabi ko, mas makikita natin yung totoong result nito once na nag-gaming test na tayo. Kaya mas makikita nyo mamaya kung iinit nga ba talaga siya or magka-thermal throttle yung device. Kaya simulan na natin yung pag-testing ng mga games sa phone na to. Let's go! Gagamit nga pala tayo dito ng timer para malaman natin kung ilang oras na tayo naglalaro kaparekoy. So simulan natin laruin yung Wild Rift kaparekoy. So usually nakasetup na to sa 120 FPS at high graphical settings kasi ito yung max out settings niya. And the rest is medium and merong mga common high settings dito. At pagdating naman sa gaming performance nito sa Wild Rift, ito yung nakuha nating result kaparekoy. Sa simula pala ng paglalaro natin ng Wild Rift kaparekoy ay makikita na natin dito yung pagiging decent ng performance niya. Meron lang naman tayo dito na 120 FPS. At kung makikita ninyo yung gameplay natin dito kaparekoy, napaka-smooth, ako na nagsasabi sa inyo. At pagdating naman sa graphics quality ng Wild Rift dito sa Infinix Zero 30 5G, goods na goods din kaparekoy dahil napaka-realistic at ang smooth tingnan. Sa first 10 minutes kaparekoy, medyo naramdaman ko na nag-warm na kaparekoy yung device na to. So nung chinek ko yung kanilang thermal, ay nakakuha tayo dito kaparekoy ng 39 or 38 to 40 degree Celsius. Hindi naman to mainit and also hindi din naman to malamig para sa temperature ng device natin. Nandun na siya sa warm part. Mararamdaman mo na medyo ma-warm siya kaparekoy pero hindi siya nakakapaso and also hindi din naman siya ganun kalamig. Pinagpatuloy ko pa rin yung paglalaro nito kaparekoy hanggang umabot ako ng 20 minutes at chinek ko na kaparekoy ulit yung temperature ko. Kagaya na nafe-feel ko nung una ng 10 minutes, medyo warm pa rin yung device ito at nung chinek ko yung temperature nakakuha tayo ng 38 to 40 degree Celsius. Hindi pa siya pumapalo ng 41, ng 42 or 43. Maintain lang siya ng 40 degree Celsius. And to be honest kaparekoy, yung nakukuha natin na score ngayon is not bad. Dahil syempre after 10 minutes ay hindi naman lang gumalaw yung temperature natin dito sa Infinix Zero 30 5G. And usually tinuloy ko lang yung paglalaro nito hanggang matapos namin yung isang game dito sa Wild Rift at ito yung nakuha nating result ng temperature niya. After 27 minutes kaparekoy ay nakakuha tayo dito ng 38 to 40 degree Celsius pa rin. Maintain at same na same lang din from the start na naglaro tayo kaparekoy kaya goods tayo dito sa part na to. So walang pahinga, pinasok agad natin tong Mobile Legends. Dito sa part na to kaparekoy ay meron na tayong supported na ultra settings dito. Ultra na yung frame rate and ultra na rin yung ating mismong graphics. And in terms of gaming performance kaparekoy, decent yung performance niya dito. Usually wala akong naramdaman dito ng FPS drop all the way habang naglalaro ko ng Mobile Legends. At kahit nahitik na yung graphics kaparekoy yung napoproduce nito or nadidisplay ng phone na to dito, hindi ko man lang nakita to na nag-FPS drop talaga kahit napakadaming animation na nangyayari sa screen. However, medyo naramdaman ko na medyo uminit ng konti itong phone na to dito sa Mobile Legends. At hindi nga ako nagkamali dahil after 40 minutes ang paglalaro ng tuloy-tuloy ng walang stop, nakakuha tayo dito ng 41 degree Celsius. So medyo uminit siya ng konti from sa 40 degrees Celsius na maintain ng Wild Rift. Dito naman sa Mobile Legends is umakyat siya ng 1 degree Celsius which is umabot siya ng 41 degrees Celsius. And then after ng 51 minutes sa paglalaro kaparekoy, chinik ko yung ating mismong battery kung ilan na lang yung titira. At meron pa tong 90% kaparekoy. So ibig sabihin 10% lang yung nabawas from 100% na nag-start tayo ng game. And to be honest kaparekoy, itong gantong result isa sa nagpapakita na medyo makunat talaga tong battery ng ating Infinix Zero 30 5G. Hindi ko pa siya pwedeng sabihin na makunat talaga dahil mahaba pa naman yung review natin at doon natin talaga makikita kung gaano kakunat to mamaya. Ngayon, pag-proceed tayo. So dahil natalo yung first game natin sa Mobile Legends ay umisa pa ako ng laro dito sa Mobile Legends. And then same as before, walang pinagbago sa performance nito, walang FPS drop, walang thermal throttling and also okay din yung kanyang temperature. Medyo warm dahil umabot pa rin to ng 40 to 41 degree Celsius. And then after 1 hour
hour kapare ko, ito naman yung natirang battery sa device natin. So from 100%, after ng 1 hour ay nakuha tayo ng 87%. Ibig sabihin, 13% lang ng battery natin yung na-consume after ng 1 hour ng paglalaro. So pinagpatuloy ko lang yung paglalaro ng Mobile Legends kapare ko, and after ng 1 hour and 4 minutes, nag-thermal check ulit ako. And ito yung result niya. Usually dito sa may screen na part kapare ko ay meron tayong 38 to 40 degree Celsius. So dito sa part ito nagte-39 siya pero usually 40 yung pinapalo niya. Doon naman sa back part ay mas malamig. Umaabot lang to ng 38 to 39 degree Celsius. Minsan bumababa pa to ng 36 depende kung saan part mo siya i-scan. So basta malapit sa may CPU banda, mas mainit talaga yung temperature doon. Anyway, pinagpatuloy ko lang yung paglalaro kapare ko dahil maganda talaga yung performance dito ng Infinix Zero 35G. So halatang kinakalawang na ako sa paglalaro ng MLBB dahil talo na naman kami sa second game. Pero anyway, i-check naman natin yung next game. So yung sinunod kong game is itong Call of Duty Mobile. At dito sa part ito para ko, medyo natuwa ako dahil meron na siyang max frame rate settings at very high graphical settings. Kaya ako natuwa dito dahil pinapakita lang na medyo optimized na yung chipset na ginamit sa device ito pagdating sa CODM. And then pagdating naman sa performance ng CODM natin dito para ko, kagaya ng sinabi ko dun sa first review, smooth na smooth yung performance natin dito at wala akong nakitang FPS drop all the way ng paglalaro natin ng CODM. Usually nung ginamit ko tong daily driver phone ko para ko more on CODM lang yung nilalaro ko. At yeah, yung performance talaga niya is hindi nawala sa CODM. Maganda talaga yung performance ito dito. And then after ng isang game ay nag-thermal check ulit ako dito para ko at ang nakuha natin temperature is 40 to 41 degree Celsius. Ang maganda dito, wala akong nakitang thermal throttling sa CODM after ko tong gamitin. So may isa pa ako dito para ko ng isang laro at ganun pa rin naman yung performance niya. Smooth pa rin, no FPS drop all the way, walang thermal throttling na napansin at wala din tayo para ko na nakitang abnormal issues dito. And then after ko matapos yung game na-feel ko na medyo uminit yung device at di din ako nagkamali dahil nang thermal test natin siya is umabot na siya ng 42 degrees Celsius. So 41 to 42 degrees Celsius yung pinaka-max na nakuha dito sa CODM. So yung sinunod ko naman ay salpak na game dito is itong Genshin Impact. At dito para ko, yung pinaka-default settings niya is medium but playable to sa high graphics neto. At dito sa video, kagaya nga na sinabi ko kanina, isasagad ko siya kung saan yung pinakakaya niyang i-maximize. And then dito is all the way high graphical settings to kapare ko at 60 FPS settings. At pagdating sa performance niya, decent naman kapare ko. And to be honest, nagulat ako dito dahil mas malakas or mas maganda yung performance nito sa Camon 20 Pro 5G at ka-level siya ng Poco X5 Pro ko. Although hindi ganun ka-perfect dito ang Infinix Zero 35G pagdating sa Genshin Impact dahil nakakaranas pa rin naman to ng mga common FPS drop. Same na same sila ng Poco X5 Pro ko pagdating sa performance sa Genshin Impact dahil bira nga lang din talaga yun mag-FPS drop dito. At dito rin pala sa Genshin Impact natin ma-appreciate yung AMOLED display dahil kung makikita ninyo dyan kapara ko yung graphics, yung display ng mismong device na to dito sa Genshin Impact ay kitang-kita nyo na hitik yung kulay ng graphics sa game na to. Kaya dito nyo ma-appreciate talaga yung mga AMOLED display kapare ko. However, hindi perfect ang Infinix Zero 35G dito dahil mas uminit yung pakiramdam ko sa device ito habang naglalaro ng tuloy-tuloy. At nung chinek ko yung thermal niya, nakita natin kapare ko na nasa 42 to 43 degrees Celsius yung nakuha natin dito. So, ibig sabihin, mas uminit na yung device na to mula kanina. Dahil kanina, nag-maintain lang to sa 40. Pero ang maganda dyan, bago natin ma-reach yung 43 degrees Celsius is inabot naman to ng 1 oras at kalahati, which is nice. So after natin mag-thermal test, walang pahinga-pahinga, pinasok agad tong Tower of Fantasy. At pagdating naman sa supported settings ito, para ko ay meron na tong UHD at 90 FPS na support. Pero hindi ganun ka-playable itong game na to kapag naka-UHD at 90 FPS tayo. Napakadaming FPS drop kayong makikita. Kagaya nito kapare ko, and doon na-experience ko to, nilaro ko yung graphics niya hanggang makuha ko yung sweet spot na HD at 60 FPS settings, which is ayun yung pinakamaganda niyang performance dito. So in terms of performance niya sa HD at 60 FPS settings, yon mas stable na yung performance niya dito, mas playable na, mas maganda na yung graphics at mas maganda na yung ating gameplay. Pero may mga stutter pa rin tayo nakikita kapare ko, lalo na kapag doon sa part ng dialogue or nakikipag-usap sa character. And then kapag dating din dun sa mga part na maraming animation at maraming effects, nagkakaroon din tayo ng mga FPS drop. Pero don't worry, mga common lang naman. Playable yung Tower of Fantasy dito, pero hindi ko siya ma-advise sa mga high graphical settings niya. Mas maganda ilagay nyo na lang sa normal graphics to at 60 FPS
FPS. Pero dahil nga ito yung gaming test natin, syempre sinagad ko siya doon sa pinaka-playable siya na part, which is HD at 60 FPS. And then after ng 1 hour and 50 minutes, check ako kapare ko ng thermal neto. At same lang din sila na nakuha ng Genshin Impact na 42 to 43 degrees Celsius, which is not bad kapare ko. Dahil high demanding graphics game talaga to, game na to. And then after ko tapusin yung laro kapare ko, ay sinalpa ko agad itong Firelight 84. And then dito sa Firelight 84, yung supported graphical settings niya is extreme. So pinapakita lang dito na yung chipset na ginamit sa Infinix 035G ay optimized dito sa Firelight 84. And in terms of gaming performance naman, ay decent din yung performance ng phone na to dito sa Firelight 84. Maganda na rin yung graphics quality na napoproduce ng phone na to dito sa Firelight 84 dahil kita-kita dito kapare ko yung mga effects ng barrel, yung effects ng explosions, yung animation, and also yung mga skills ng hero. Napakaganda. Nakita nyo ba yung smoke screen na yan? Ang laki pero kitang-kita siya dito sa phone na to. At pagdating naman sa responsiveness nito kapare ko ay napakaganda rin dahil napaka-responsive nung mismong screen ng phone na to. Lalo na kapag nagbe-vertical and horizontal jump ako dito, gumagana agad kasi nga responsive yung screen niya. And then after ng one game dito kapare ko ay nag-thermal test ako dito at ito'y nakuha nating resulta pagdating sa thermal niya. Umabot lang naman siya kapare ko ng 43 to 44 degree Celsius. Sa lahat siguro ng mga game na na-test ko dito, ito na yung pinakamataas na temperature na nabigay sa akin. Itong Firelight 84. Ang maganda naman dyan, kahit umabot siya ng 44 degrees Celsius, ay hindi naman siya kapare ko nag-thermal throttling sa game na to, which is nice pa rin. At kung ako yung tatanungin ninyo, if maglalaro lang kayo dito ng Firelight 84, ay masasuggest ko na to kapare ko definitely. So bago tayo magpatuloy sa next game, nag-battery check muna tayo dito. Meron na lang tayong 63% after ng 2 hours and 11 minutes na paglalaro. Ngayon, tingnan pa natin kung gaano kalayo pa yung kayang abutin nito. So walang pahinga-pahinga, sinalpak agad natin tong mirror dito kapare ko at sinetup natin to sa high quality settings natin or high graphical settings ng mirror. At dito ako nagulat dahil playable na playable to sa high graphical settings natin dito. At nagustuhan ko rin tong mirror dahil automatic siya so hindi ko na kailangan pumindot-pindot pa dito at di mangangalay yung kamay ko. Pero yeah, maganda yung performance ng device na to dito sa mirror kapare ko. At medyo weird din yung pakiramdam habang nilalaro ko tong mirror kapare ko kasi para ako nanonood ng Korean drama. Dahil nga naka high graphical settings to at AMOLED screen yung device natin and then automated naman yung game para lang talaga ako nanonood dito kapare ko ng Korean drama. Yun yung pakiramdam ko. Okay, so pero hindi ako nanonood ng Korean drama guys bihira. Okay, bihira lang. Anyway, pagdating naman sa gameplay nito kapare ko ay maganda yung performance niya usually. Wala akong nakita mga FPS drop dito, pero meron ako minsan napapansin ng mga freeze frame or mga stutter kapag meron tayo mga dialogues or kaya after ng dialogues doon sa mga NPC. Pero in actual game na mismo kapare ko, yung gumagamit na sila ng mga skills and effects, ay wala na naman tayong problema dito. So kung mirror lang yung usapan, kayang-kaya yan ng Infinix 035G. And usually nag-thermal test din ako dito. At nung sinabi ko kanina na yung Firelight 84 na may pinakamataas sa result na nakuha ko dito, nagkakamali ako doon dahil itong mirror yung may pinakamataas sa temperature na nakolect ko sa lahat ng game. Dahil yung average temperature dito is 44 degrees Celsius at ang pinakamax is 45 degree Celsius. So hindi na ako masyado nabigla dahil nga naka-max out lahat ng settings nito dito kapare ko. Well, hindi ko naman nakita na nag-thermal throttling tong device ito dito kapare ko. Pero yung temperature na nakuha natin dito ay hindi joke. Ang 45 degrees Celsius mainit na pong hawakan yan. Kaya hindi ko lang siya nakahawakan dito dahil nga automated yung game. Pero nung nahawakan ko na siya, doon ko lang na-feel na mas uminit yung device na to. Anyway, walang pahinga-pahinga, pinasok ko agad itong ating Diablo Immortal. So dito mga kapare ko, kaya niya na dito yung 60 FPS at high graphical settings lang. Yung ultra, hindi pa pwede. Usually, yung mga tinest na device ko before ay iilan nandun ang sumuport ng 60 FPS dito sa Diablo Immortal. And then pagdating naman sa gaming performance neto, napaka-decent kapare ko. Wala kang magiging problema dito sa Diablo Immortal kung yun lang yung usapan. Smooth na smooth tayo dito. Wala ko nakitang FPS drop, wala ko nakitang thermal throttling, wala ko nakitang freeze frame or kung ano-ano pa. As in all the way, decent yung performance neto kapare ko. However, medyo umiinit tong device na to. At nung thermal test ako, ay hindi ako nagkamali. Dahil mainit talaga siya dahil nasa 44 degrees Celsius lang naman yung pinaka-max na nabigay niya dito. Na malapit nang umabot ng 45 degrees Celsius. Sa tingin ko ay nadala niya yung thermal kanina nung Mirror 4 kasi magkasunod ko lang nilaro yung dalawang game na to. Kaya medyo reasonable. So yung next naman na nilaro kong game dito is Ragnarok Origin. So after din pala ng 2 hours and 30 minutes ang paglalaro ng sunod-sunod, ay meron na lang tayong 57% sa ating battery juice. At pagdating naman sa graphical settings ito, naka-ultra graphics tayo dito at 60 FPS. At kapag dating naman sa performance ng phone na to dito sa Ragnarok Origin, decent naman kapare ko. Wala naman ako nakita dito FPS drop at kahit anong issue pagdating sa kanyang performance and also sa graphics ito.
At para lagi sa mga nagpapacheck dyan ng Ragnarok Origins sa mga phone na nare-review natin, ito na yung kapare ko para sa Infinix Zero 35G. Smooth na smooth siya dito, wala siyang problema, ended. And then after ng 2 hours and 31 minutes ang paglalaro ay nag-thermal test ulit tayo dito at nakakuha naman tayo ng 43 to 44 degree Celsius. Anyway, syempre yung pinaka last game natin is itong Asphalt 9. Sa Asphalt 9 nga para ko ay sinetup ko yung pinakasagad na graphical settings sa meron sa kanya kagaya nito, and in terms of gaming performance ka para ko ay wala tayong naging problema dito sa Asphalt 9. Binisig lang ng Infinix Zero 35G itong Asphalt 9 sa part na to. Wala tayong nakita dito na kahit anong FPS drop or kahit stutter man lang. And good thing, wala din tayo dito nakitang thermal throttling. Pero nag-check tayo ng temperature neto at ito yung nakita natin. Nasa 39 to 42 degrees Celsius na lang to dito para ko. So mas bumaba yung temperature natin dito unlike dun sa mga previous game na pumalo ng 44 to 45 degrees Celsius, which is okay siya sa part dito kay Asphalt 9. Now sa part na to para ko tapos na yung gaming test natin at umabot tayo ng 2 hours and 51 minutes. So almost 3 hours na yung pag-gaming test natin ng sunod-sunod. And usually nakuha tayo dito ng tirang battery na 49% dito sa Infinix Zero 35G. So ibig sabihin 51% lang yung na-consume dito sa Infinix Zero 35G after ng almost 3 hours sa paglalaro ng tuloy-tuloy at naka-high graphical settings pa lahat ng mga game na tinest natin. At based sa result ng ginawa nating test kaparekoy ay mako-confirm natin na medyo makunat talaga yung battery kaparekoy nitong Infinix Zero 35G. At sa part naman ng thermal nito kaparekoy, acceptable na rin naman na makakuha tayo ng 45 degree Celsius sa loob ng ilang oras or 1 hour and 30 minutes. So wala din namang kaso sa akin yon dahil talagang mayroong mga phone na marireach out yung 45 degrees Celsius as long as hindi ganun kabilis, like for example 10 minutes mo nakuha yung 45 degrees Celsius, problema yon. Pero sa case ng Infinix Zero 35G, hindi ganun yung nangyari. Kaya para sa akin, pasado siya sa part na to. Now, yung tanong, pwede na ba natin ito gamitin sa extreme gaming na pangbabaran talaga kaparekoy? Definitely ang sagot ko dyan based sa result ng test natin is oo. Pero hindi ko advisable na gawin nyo to araw-araw. Kung maglalaro man kayo dito ng tuloy-tuloy, I think mga 2 hours, 3 hours, 4 hours is okay na. Pero kung gagamitin mo to like pangmatagalan talaga na nagsimula ka ng umaga tatapos ka ng gabi, parang ibang usapan na yung kaparekoy. Siguro, di ka na sa laro nun, diba? Kailangan mo na siguro solusyon ng katawan mo. Joke lang. Ibig ko sabihin, pwede naman for extreme gaming test, pero mas marirecommend ko if maglalaro kayo ng mga Genshin Impact or mga bigger game like yun nga, Tower of Fantasy and Genshin Impact, mas ilaw nyo yung settings niya dahil talagang iinit at iinit tong phone na to dahil hindi naman natin nakita na nag-maintain siya sa 40 to 43 degrees Celsius. Talagang umangat siya kaparekoy after ng almost 3 hours sa gaming test natin ng 45 degree Celsius. Hindi naman yun alarming pero syempre umaabot pa rin siya sa ganong temperature. Anyway, kayo mga kaparekoy, agree ba kayo sa sinabi ko? Or meron ba kayong gustong i-share about sa sinabi ko at dun sa naging result ng test natin? Pag-usapan naman natin yan sa comment section. Anyway, yun lang.